Sa pagpapatuloy ng ating chapter review ng Miss Might Mayhem, makikita natin na pinaalis na ng shaman sina Jeong at Go-chan. Ngunit, gaya ng nakasanayan, matitigas talaga ang ulo ng dalawa. Hindi nila sinusunod ang babala ng shaman. Kitang-kita rin kung paano binabantayan ni Jeong ang kondisyon ng kanilang master. Ipinaliwanag ng shaman ang tunay na nangyari. Sinaniban ng isang malakas at masamang espiritu ang master. Ilang sandali pa, nagbago na naman ang anyo ng mata ng master at nag-levitate pa ito, dahilan para magulat ng husto ang dalawa. Humingi ng tulong ang shaman kina Jong at Go-chan upang pigilan ng master, at agad niyang nilagyan ng talisman ng noo nito para hindi na makawala ang espiritu. Kahit na may talisman na, malakas pa rin ang espiritu at hirap silang pigilan ito. Sa lakas nito, napilipit pa ang kamay ni Go-chan. At tila susubukan ng lipatan ng katawan niya. Sa puntong iyon, mabilis na pinutol ni Jeong ang kamay ng master upang pigilan ang paglipat, ngunit hindi pa rin natanggal ang espiritu. Dahil dito, tuluyan na niyang pinutol ang buong braso ng master. Gulat na gulat si Go-chan sa desisyong iyon. Doon nila napagtantong sa putol na braso pala na-trap ang espiritu. Kaya agad itong nilagyan ng shaman ng talisman upang hindi na makawala. Habang nilalagyan nila ng benda ang sugat ng master upang tumigil ang pagdurugo, halatang kinakabahan ng shaman. Alam niyang siya ang mananagot kapag may nangyari sa master. Tinutukan siya ni Jeong ng espada at inutusan na ipaliwanag ang buong katotohanan. Dahil wala na siyang ibang magawa, inamin ng shaman na iniutos ni Lady Seok ang lahat, kasama na ang pagpatay sa master. Ibinunyag din niya na ang tunay nilang pakay ay malaman kung saan nakatago ang secret martial arts book ng master. Nagbigay ng suhestyon si Go-chan na tulungan na lang ang master dahil kapag namatay ito, tiyak na sila ang isusunod ni Lady Seo. Ngunit iba ang plano ni Jeong. Inutusan niya ang shaman na ituloy ang balak nito. Alamin kung saan nakatago ang lihim na aklat. Nagulat ang dalawa. Ngunit sumunod ang shaman at naghanda para ilipat ang espiritu sa isang manika. Sumanib nga ang espiritu sa manika, ngunit napansin ng shaman na masyado itong malakas at posibleng makawala anumang oras. Kaya nag-iba siya ng plan. Unti-unti nang lumalabas na may masama siyang balak. Tinanong pa niya kung ayos lang bang malaman din ni Go-chan ang impormasyon tungkol sa sila. Ngunit nagboluntaryo naman si Go-chan na lumabas upang hindi siya masama sa ritual. Pagkaalis ni Go-chan, agad nagsimulang magtanong ang shaman sa espiritu. Galit na galit ito, ngunit sinabi rin kung nasaan matatagpuan ang secret martial arts book. Sa sobrang lakas ng espiritu, nawasak ang manikang pinagtrapan nila. Kaya nagmadaling iniutos ng shaman na putulin ni Jong ang strings ng manika bago pa makabalik ang espiritu sa master. Ngunit pagkakaputol ng strings, biglang lumipat ang espiritu kay Jong mismo. At dito na nabunyag ang tunay na plano ng shaman. Ilipat kay Jong ang masamang espiritu. At diyan nagtatapos ang ating chapter review ng Miss Might Mayhem. Kung nagustuhan ninyo ang ating review, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat.